Binigyan ka ng vision nung ikaw ay teenager pa lang, pero ang katuparan, naku, nangyari 20 years after. Yan po ang kwento ni Charlton Maderal, kasama natin ngayon sa Changed by Faith. Kasama nyo rin Cheska San Diego Bobadilla. Charlton, welcome sa ating discussion. Thank you so much sa iyong oras. Yeah, thank you sa invite. Nakakakaba na nandito ako ngayon. Pero kami excited kami dahil ako personally, personal kitang kakilala. So, I am blessed with the various seasons, di ba, na na-witness ko din as one of your churchmates, one of your friends. So, kwentuhan mo nga kami nung vision na nangyari noong teenager ka. Specifically, anong mga taon to? Sige. Siguro let's start with with the teenage years. Pag 17 ka kasi, though sinabi mo naman siya vision, because of the things that's happening now, I must say it is a vision. Pero that time kasi, though I'm a Christian, pero hindi ko masabi na vision siya. Kasi, di ba, mga 17 years old kasi, yan yung mga nag-start mag-crush, nag-start mangarap mag-family din, papasok ng college. So, for some reason, bigla lang siya nag-pop up sa akin or wala naman ako napanood na anything. Wala Na din mag-trigger akong, sa kanya. Oo, wala Okay. din naman ako idea na may background ang both parents ko ng twins sa mga lolo't lola ko. So parang bigla lang siya nag-pop up sa akin na parang ang sarap ng idea na magkaroon ng anak na kambal. Tapos specifically, lalaki at babae. So parang sabi ko, Lord, sige, when that time comes, sige Lord, if that is from you, sige Lord, sige. Okay. Bigay mo sa akin. Pero that time, nung naisip mo yun or parang dumaan sa iyong idea, alam mo na meron din kayong family, kumbaga genetics, hereditary. Nung time na yun, wala. Kasi never naman kami nag-uusap kasi unang-una, Ng mga malalayong kamag-anak, hindi mo sila hindi. Wala ako na-meet. nakita kasi sa side ng mother ko, yung lola ko daw, pero hindi ko naman naabutan yun. Sa side ng father ko, may kapatid siya, pero si papa kasi ang pinakabunso sa kanila. Hindi mo na rin 58 years old. naabutan. 58 years old yung father niya nung pinanganak siya eh. So kahit yung ibang kapatid niya na nag-pass away, di niya naabutan. Oh, So okay. I think, kung di ako nagkamali, 14 sila. So yung twins doon, di ko talaga naabutan. So basta dumating na lang sa'yo nung 17 years old ka, na bigla na lang na ano yung naisip mo? Sabi mo wala ka napanood, walang nagkwento sa'yo, wala ka Wala. nakitang twins sa Wala. mall. Wala pa naman si Aga Mulak nung di pa nag-aasawa si Aga Hindi pa, Mulak hindi noon pa. tsaka Soren Legaspi eh. So kasi kaya sharp ang memory ko about that 17-year-old na vision or journey. Kasi that was the time din na una ako nag-accept kay Lord Jesus Christ as my Lord and Savior. 17 So years yung old. yung journey na yon, very deep yun na start kong relationship kay God sa church. So though laki ako sa Christian family, pero yun yung masasabi kong nagkaroon ako ng personal encounter sa kanya during praise and worship. Na ikaw mismo, tinanggap mo, dumating na sa'yo, parang Oo, gano'n. parang di ba pag laki ka kasing Sunday school pa kasi dati ang tawag eh. Pag laking kids church ka kasi, di ba nagpapa-accept talaga yung mga teacher. Ina-accept ko naman siya when Pero I was... usual lang siya eh. Oo, Diba? parang siya, di ba, other beliefs na default lang. Alam mo lang ganito yung belief, pero walang personal. So nung lumalaki ako, sa parang nakikita ko, nag-grow sila, parents ko, mga friends nila, mga kasabayan ko. Parang meron lang akong inner prayer na, sige Lord, kung totoo ka, gusto ko ma-encounter kita ng very personal. Hindi yung nakikita ko sa iba. So, siguro mga ilang years din, pero that 17-year-old, that is 1998. Oo, na yun yung masasabi ko na in-accept ko talaga si Lord Jesus. Papasok ako ng college noon. So yun, magka-college ka, mangangarap ka magtrabaho. Tapos iisipin mo agad yung family. Magseset ka na ng mga timeline noon, kailan mo gusto ikasal eh. Magkano yung sabagay. ipon, mga ganon. So bigla lang sumingit sa akin yun that moment. Na Okay. twins yung magiging anak ko. Feeling ko, pero kung bigay ni Lord, okay lang din. Kung hindi, alam mo yung parang bata na nangangarap, kung gusto ko mag-abogado, sige. Kung hindi, okay lang. Diba? Parang gano'n. One day, someday, One parang day, ganon. someday. So yun, parang gano'n. After nun, nakalimutan mo na. Hindi naman. Nung na-inlove ako, naalala ko siya. Siyempre, pag nagkaka-crush ka kasi, isipin mo, gusto ko siyang mapakasalan. Papunta na doon sa pag-aasawa, so yun, parang, pero nung part na yun, siyempre, ako lang yun, di ko siya sinishare. Siyempre, awkward naman yun.
Nililigawan mo pala. Nililigaw gusto ko, pangarap ko Twins kambal tayo, Hindi pa nga kita sinasagot, kambal Oo, agad, di ba? oo. Parang ganon. Mm. So, nandun lang siya sa akin, deep inside. Nandun lang Okay. siya. So, nagkaroon ka ng wife, naikwento mo sa kanya yan, Mm-mm. eventually. Yes, naikwento ko sa kanya. And she embraced that vision too. Mhm. She embraced that vision. So, though the story of my marriage during that time is not as easy as what we think it is. Alam mo naman yun, di ba? So, pagkakasal namin, nagkaroon kasi siya ng cancer. I think only a few people knows it in the church. Syempre yung pastor natin alam and some friends na close sa amin. So 3 months pa lang na-diagnose na siya ng breast CA. So medyo honeymoon pa lang may nakapa na siya na something. So after noon, kung ano yung normal treatment, so tinanggal yung breast, nag-chemo, nag-radiotherapy. So lahat ng klase ng treatment, lahat ng klase ng hospital equipment na witness ko. So yun, may MRI, may PET scan. Alam ko yung mga differences nila. Sunod-sunod na yun. Oo, kasi you have to because you need to, pero ang mamahal, di ba? Pag ganun. So lahat ng treatment na yun, dinaanan niya and dinaanan namin. So that time. So no enough words to express how painful it is. Yung journey mo na yun. Oo. Though pass na siya, pero I may say I never had a normal routine of marriage with her. Kasi pagkakasal pa lang ilang months eh. Ilang months. Kumbaga na iba na yung focus nyo agad parehas. Yeah. Iba kasi ang focus nila to thrive. To thrive, mag-multiply. Ito kasi, ang naging focus namin to survive. There's a big difference kasi. There's a big difference kasi na married ka pero surviving lang. Pero iba yung marriage na thriving. Yeah, pag thriving kasi from one chapter to another, you're bearing fruit, you're having kids. Ito hindi. We're living each day para makasurvive, para mabuhay siya. Kumbaga by faith, one day at a time, no? Yeah, one day at a time. Yeah, one day at a time. During that season, kasi naiba nga yung focus ng attention yung dalawa, no? Doon sa pagpapagamot niya, pagpapagaling niya. Naisang tabi ba to or hindi mo na talaga naalala yung naging dream mo years before about having children? Pag nasa ganong situation ka kasi, hindi mo siya maiisip. Pero, na-share ko to sa kanya. Na-share ko to sa kanya. Siyempre, di ba, pag ang isang mag-asawa kasi nangangarap, masishare mo eh. So, she embraced that dream too, that vision too. So, pero nung time na na-diagnose siya, sunod-sunod kasi, nag-metastasize from breast, tapos after 2 years, nag-metastasize sa bones. So, nung nag-metastasize sa bones, yun yung time na parang yung dream na magkaroon ng kids are set aside mo na. So actually, nung kinausap nga namin doktor, binigyan kami ng 3 options. Sabi niya, if you want to push to have a baby, di ko kayo pipigilan because that's your option. Pero 3 things can happen. Either mamatay ka sa pagbubuntis, mamatay sa panganganak, or yung baby abnormal because of the chemo. So, syempre that time, I choose what is best. Syempre, pinili ko yung mag-survive siya. So, yung dream of having twins. Or naisang tabi muna siya for a time. Oo. Kasi though, ini-embrace ko siya, set aside mo siya kasi isipin mo mag-survive eh. There is one instance pa, alam ng pastor natin yon na merong victory group. And all of the people in the victory group na kinasal are getting pregnant. So, when I was about to pray dun sa isang partner na lalaki na buntis yung asawa niya, hindi ako nakapag-pray. Umiyak talaga ako kasi ilang years na magpa-5 eh. Tapos parang sabi ko, why it's so easy for others, Lord? Di ba? Parang ako, ever since, serve naman ako sa'yo. Minsan sinumbatan ko pa si Lord, no? Parang ako naman, with a humble heart na, Lord, nagsaserve naman ako sa'yo. Parang this is just one prayer that we have. Tapos when that day na na-diagnose siya ng bone cancer, may mga symptoms na eh. We have to confirm through MRI. So yun yung the next day na magseset. So that night, sabi ko, we have to set aside. Kasi meron na kaming nag-set na ako ng kids fund, lahat yun eh. I have to pull it away kasi kailangan ng pera eh. Pinaghahandaan nyo naman talaga yung may mga ganun susunod na may ganun naman. I think that's something that
the next generation should do. Diba? Mhm. Yung next generation kasi medyo iba eh. Not anything against. Pero kailangan talaga. Yung iba nga bago kasal, meron na eh. Prepared na. Oo. So ako, parang nung kinamikisal, meron na kami separate for that. Meron akong sineperate. Pero kailangan kong tanggalin. Kaso kasi, nagamit. Oo, kasi mahal ang chemo eh. My family had to help me. Tapos nagkautang-utang. Meron pa isang instance na almost 2 months kami sa hospital. So, every other day, nagsasali ng dugo, hindi umaakyat. Kasi yung platelet, bagsak. Di ba ang dugo, binibili din siya per bag? Hindi na ako matulungan ni Red Cross. Hindi na ako matulungan. I have to ask for some to the church. So, na-appreciate ko yung community natin that time na mayroong mga nag-volunteer. So, pero nung time na yun, dahil hindi naman lahat makakapagbigay eh. Lahat ng pera namin, wala. May time na 3 days, hindi ko na in-inform. Kahit family ko hindi alam. Ang lunch ko na lang yung pita. Yung pita, magkano ba pita nun? Magkano ba pita ngayon? 10 Pita, 10 pesos? Beke naman. 10 pesos, di ba? So, kailangan kong antayin kung mauubos yung hospital meal para makakain ako. Kasi di ba pag pasyente, may pagkain eh. Ang mga pasyente naman di naman nakakain lahat. Unang-una yung sineserve sa hospital, matatabang. So, tapos pag may condition, di naman talaga nakakain eh. So, ayaw mo na may pagdasal na, sige, huwag mo ubusin. Hindi naman. Sana hindi mo maubos. Oo. So, pag di niya naubos, that's the time nakakain ako. Pero yung pita, sinesave ko yun. So, that's how my life goes noong mga time na yun. Yun yung challenges in terms of financial. Bukod pa dun sa, syempre, emotional battle yan. Physical battle physical, din. mental din. Oo. Mental din. Okay. So, yun. Kaya nung time na yun, nung pinull out ko na yung pera ng kids, nagtaka siya. Sabi niya, saan mo kinuha yung panggastos? Sabi ko, kailangan ko nang i-withdraw tong kids fund na pinalano ko for the future. Kasi sabi ko, I need to because we have to. And siguro sabi ko, this is the time na kailangan lang natin isipin is makasurvive ka every single day. Wag muna natin isipin yung plano na mag-baby. Okay. Sabi ko, wag muna. So that's the time, sabi ko, I still believe na the Lord will give it to us. Or to me. Parang deep inside of me. Ibibigay someday, pa rin yan pagdating ng panahon. Para may ganun ako. I believe na. Kasi may alam ko eh. Tapos that night, sabi ko, nakaschedule ka ng MRI. Sabi ko, so yung pera ng bata, gagamitin natin doon. So nung time na yun, I have to go to Manila. Sa Batangas na ako umuwi nun. So dahil dito ang business, so nag-work ako. Pag uwi ko nun the next day, merong painting. Painting. And yung painting na yun, isang dagat, nakatalikod yung babae na, yung parang model-model yung itsura ng babae sa painting eh. Tapos may 2 bata na naglalaro sa sand. Lalaki at babae. So nagulat ako, nakita ko siya sa wall. Pero medyo may konting kilabot. Oo, nakaka-goosebumps. Kasi parang number 1, parang, sabi ko nga, let go eh. For what is that? Parang you're putting a false hope to yourself. Diba? Hindi ko lang masabi kasi may condition na. Or to us, even me. Diba? Kasi sinabihan na nga ng doctor na hindi na pwede. So that time, nung pinakita niya, bago matulog, sabi niya, did you see that painting? Sabi ko, I want you to continue to keep on dreaming. Sabi niya. Parang yun yung word sa akin ni God. Pero I never thought na that painting is something that will happen in the future. Okay. Kasi, looking back, kapag tinignan mo yung painting, that's 2015. Naka-engrave yung date eh. Kasi may date, may pirma kung sino man na nag-paint. Diba? So, 2015. So, ako naman parang, sige, lagay na lang natin dyan. To put hope para may physical condition na, may physical condition na para healthy ang mental health. Para hindi mo naisipin. So, tapos yung sabi, keep on dreaming, sige. In God's time. Let it be. Diba? Parang yung kay Mary, diba? Let it be. Kung kay God to. Diba? So, that's the last time na naalala ko siya. So, that's 2015. Naipainting pa, Yeah. 2015. So, fast forward tayo ng ilang years, the battle with cancer. 2015, diagnosed ng bones. Tapos treatment, 2016, 17. 18, napunta naman sa liver. 19, napunta sa brain. 2020, during pandemic, yun yung time na tinakbo na namin siya sa hospital for emergency. So, hindi naman talaga siya COVID,
na-trigger ng COVID. Mhm. It just happened nung tinatakbo siya sa hospital that time. Bawal ang senior. So, walang mag-a-accompany. Ako lang mag-isa. Okay. Pangalawa, merong positive sa COVID sa ER. Mhm. So, may comorbidity. Bawal ang mga may kondisyon na pasyente mahawa. Okay. So, we have to wait outside. Wow. Oo. Okay. So, imagine breast, bones, liver, Mhm. brain, Mhm. nakahiga. Kapag ang tao kasi may condition sa liver, bawal na naka-flat. Bawal na naka-flat, kailangan elevated ka. Mhm. Kasi pag may problem na sa liver, naiipon na yung tubig doon eh. Mhm. So malulunod. So that time, panic baba ako sa sa ambulance hanggang sa yun, doon na everything else is history. We try to relocate, nakakita kami sa Kalamba, pero too late. Mhm. Too late. So, Tsaka yun na. punuan yata yung mga hospitals noon. Yeah, ER. punuan. Ang gulo-gulo ng sitwasyon Tapos noon. ang daming nagulat sa churchcom. Kasi no one will notice that she's not healthy eh. Oo. No one. Oo. Because I don't want her to live in a way na parang yung pagdadating ka sa church or whatever place, makita may kondisyon ka, either pag-uusapan ka or maawa sa yung tao. Mhm. So parang pag nandun ka sa situation, parang ayaw mo ng ganong feeling, either ikaw or to somebody. Mhm. O kaya isa sa ministry pinagpe-pray ko, sige Lord, bigyan mo ako ng gift of healing yung mga tao may sakit, yung mga ganyan. So isa yan sa mga pinagpe-pray ko kay God today. So nung time na yon, ayoko talaga na to protect her then from any conversations na hindi makaka-help. Mhm. Kaya nung nag-pass away, dami nagulat talaga. Mhm. Kasi kala nila minor na condition lang. So yun, that's the time. So about twins, hindi mo na siya maisip that time kasi Mhm. 'di ba? It can happen pa ba? Mhm. And that time, hindi ko masabing tumalikod ako kay Lord. That's one of the things na magiging proud ako sa walk ko kay God. Pero habang magkasama kami ni Lord sa journey, naaway ko talaga siya. Kasi Kasi Lord, may mga gusto ko questions maintindihan. ka. Oo, gusto ko maintindihan. Hindi ko sinabi kay Lord na ayoko na sa'yo, Lord. Diba? Sabi ko, Lord, wala naman akong tatakbuhan eh. Diba sabi ng isa sa disciple, where will I go? You have the words of life. Diba? Parang andun ako sa ganung moment. Pag umalis ako, saan ako punta? Wala naman ako pupuntahan. Ikaw nakakaalam eh. Diba? So, nung time na yun, nakikipag-away ako kay Lord in a way na gusto kong maintindihan lahat na nangyayari sa akin. So yung mga dumadaan sa ganyan na nawala ng loved one or may tragic na nangyari sa life nila, the struggle is real. Oo. Break up nga lang, nakakamatay na raw sa iba, di ba? Sabagay, oo nga So, iba naman. yon, iba. Tsaka we never talk about, may iba kasi pag diagnose na yung asawa or terminal stage, sasabihin pa ng asawa. No offense naman to some, it's their call. Diba? Pero ako, because I have faith kay God, I never open that conversation na ako pag ako open. We really never. And Nung buhay pa siya, oo, hindi nyo na tsaka I don't pag-usapan. encourage, kasi para may nag-iusap-usapan na yung ibang married, paano kung mangyari sa'yo nangyari sa kanila? Papakasal ka ba? That's something that you should, it is not wise to talk about. At saka minsan sa Facebook nga, yung mga biro-biro ang mag-asawa na, di ba sa mga shorts lumalabas yan na, pag ako ba, nawala, mag-aasawa ka pa. Yung mga sabihin, joke mamatay lang. ka muna. Pero hindi nyo yun na pag-usapan ever. We never. And even if may thoughts na pwedeng mag-run sa mind niya, kasi number one, doctor siya. She knew. Kasi yung mga medical report, akong tumitingin eh. Kasi alam na niya. Oo. Kaya marunong ako magbasa ng mga blood test. Di na kailangan magtanong. Marunong may free lessons ka sa niloloko nga kanya. ako ng mga taga-Uping iba. Sabi nila, nurse practitioner daw ako for 5 years. Pero joke lang naman nila yun. So yun, kailangan mga time na yun. So yung time na yun, it's a journey. Tapos nagdaan ako ng counseling. Okay. So one of our pastors and ginamit talaga ni Lord si Doc Tito Almadin to help me a lot sa journey. Kasi importante ba yun? Yung counseling? Kasi pagka nakakaranas daw ng ganyang sitwasyon, yung iba mag-isolate, ayaw mga makipag-usap. Isolate ako for a time. Okay. Oo. Iba-iba kasi yung way ng tao para mag-recover sa pain. Iba-iba. May iba gusto may barkada, yung iba magkukulong lang sa kwarto. Iba didikit lang sa family, yung iba. Ako in some ways, iba-iba rin. May time na gusto ko kasama ko lang family ko. Doon ko na-appreciate ang family ko that time.
Tapos may time na gusto ko kasama ko lang mga church community people kasi walang ibang pag-uusapan kundi church, Church lang, okay. tawanan, Mhm. kantahan. Pero may time na I need to be alone. Parang ayoko nang may ibang tao. Mhm. Minsan that's the time na nagja-jogging ako mag-isa, tapos naka-earphones, usap Mhm. lang kami ni Lord that Mhm. time. So yun yung mga moments na may makakausap ko si Lord sa relationship ko sa Kanya. Magpa-promise lang si Lord na I will restore all the years that was lost. Mhm. So, Nung, in-embrace mo din yung season na yun. Kumbaga yung oo, part na dito muna ako, wala nag-grieve muna well, akong, oo, naghinayaan. oo. Kapag, isa sa mga na-learn ko sa grieving, pag kailangan mo umiyak ka. Mhm. Kasi there's something about crying na nare-release sa emotions natin Mhm. So yun. Tsaka spiritually, it can help. Hindi mo siya pwedeng i-shortcut talaga. In this life, mahirap talaga. Hindi lang naman sa grieving, kahit promotion sa business, ang hirap Mhm. Diba? Mahirap i-promote yung someone na hindi dumaan sa ilalim Hindi kasi pa ready. Oo, Di ba? makikita mo yung readiness. Even naman sa business you try to give someone 1 million ng overnight. Bukas Doon sa wala na yan. doon sa someone na pinaghirapan. Mhm. Pero even in the Bible, nakikita natin na there's no, 'di ba sa Lamentations, do not despise humble beginnings. So I must say nag-humble beginning ako sa buhay ko noon. Mhm. Lahat. So habang nakikipag-wrestle ako kay God sa maraming questions, sabay pa rin kami, nag-worship pa rin ako sa Kanya. Kaya that time, yun yung very audible yung voice ni Lord na Mhm. I will restore all the years that was lost. Alam mo, Charlton, habang kinikwento mo yan, of course, naalala natin yung kwento ni Job. Hindi ka naman nawalan ng maraming anak. Kumbaga, wala pa. Diba? Hindi ka pa nabigyan. Yung wife ni Job hindi naman nawala. Pero, kumbaga, tinalikuran siya no? So, parang mag-isa na lang din siya. Dumating sa point na sabi mo, naubos ang pera, pati pagkain, wala nang natira para sa ganun. Dumating sa point na nasabi mo ba sa sarili mo, Lord, rock bottom talaga? Oo, rock bottom talaga. Pero pag binasa mo yung nangyari kay Job, wala pa. Wala At ka pa lalo kalingkingan na sa ng... hirap ni Lord Jesus, wala pa. Totoo. Diba? Kaya ang pinaka talaga doon, for you to recover in that situation, napaka-crucial nung ano yung nakasurround sa'yo, sino or at yung feeding na pumapasok sa'yo. So the more ka mag-feed ng negative, mas mahirapan ka. Paano mo masasabi na ready ka na for counseling? Kasi nga, di ba may sabi mo, normal yun, may phase na gusto mo mapag-isa. Kumbaga, nanamnamin mo yung pain nanamnamin mo yung grief. That time, nakausap ko si Pastor Nixon, tsaka si Ate Eva. Meron kaming GC na yung time na yon hindi ako nakakain, hindi ako nakakatulog. Nakita ko agad yung changes sa akin. Nung inopen ko yung kay Ate Eva, sinabi niya na hindi siya okay. I think, Charlton, mag-start ka magpa-counsel. O itong si Pastor, si Doc, na-help niya to. Yung dumaan din sa ganitong journey. Pero actually, ayoko. Kasi alam ko na yun Diba, Bible verse niya na naman ako. Nag-uusap naman kami, Lord, lang ako naririnig May mga ganun ako So, nung time na yon, sabi ko, ano bang best option kung hindi? Pero nag-worse ako Hindi ako nakakain, hindi ako nakakatulog. Tapos yung business namin tumatakbo pero hindi ako makafocus. So, I asked for help. There's nothing wrong if we really ask for help. I think yung posture ng heart of humility na kailangan mo ng tulong, malaking bagay. Kasi tingin ko, if hindi ako nagpa-counsel, baka mabot ako ng 4 years or 5 years. Baka hanggang ngayon, di niyo ako nakakausap. Oo, mga ganon. So, napakalaking bagay ng nakasurround sa atin. Even sa family, yung emotional, mental support. Yeah, yun. Okay. So, yung emotional support at saka yung counseling, malaki talaga yung naitulong sa'yo. Unti-unti nawala ba yung stage ng denial na... Magkakaroon ka na ng acceptance. Kasi pumapasok ka na yung truth Doon papasok yung truth. Sa yung reality, unti-unti mong kakaharapin. Tapos, sandun ka sa church. Parang sakit. Tapos, ibigay mo, I was young. Diba ang mga, sabi na doon, no offense naman sa mga byudo, pero nung time na yun, diba pag narinig ka sa ating byudo, alam natin, mga 50s onwards yan. Ilang taon lang ako nung 30s. So, yung mga comments na, ano ba yan, ang bata mo namang na byudo? Oo, byudo. Sabi ang byudo ng church, yung mga gano'n, na parang
no offense naman to myself, pero parang ang hirap ng feeling na hindi mo Ang alam saan part depende. ka. Mhm. Nagsama ka sa singles or di ka na pwede. Parang Mhm. sa married naman, ma-awkward ka. Lahat sila may Kasi isa ka partner. lang. Yeah. Mm. Hirap, di mo alam kung saan ka Oo. that So, para time. kang floating that Floating, time. floating. Okay. Pero I appreciate talaga kung paano nagsasend. Ganun naman si Lord Magsasend siya ng mga tao na di mo ina-expect. Mhm. Magsasend siya ng mga makakausap mo na hindi mo alam na yun ang kailangan mo Mhm. makausap. So, first counseling pa lang, Mm. nag-change of mindset na ako. Mhm. Tapos binanggit na nga agad sa counseling na hindi pa to healthy pag-usapan ngayon, pero pag nandun ka na sa stage na nag-recover ka, Mhm. you will open your heart again na hindi ka pwede mag-isa. Mhm. Na Anong may- reaction mo dun? Hindi ko siya tinatanggap. Sabi ko, parang trauma na ako. Dami na nangyari sa buhay ko. Parang close na ako sa ganyang idea. Oo, parang ayoko. So, till 3 years after, Mhm. nag-start ako makamit ulit. Okay. Oo. Through church din. Sa church community din. Okay. Pero that time, saan ka na busy? Sa negosyo? Ministry. Ministry. Sa business. Nag-flourish din yung business. Mhm. Tapos daming clients na pumasok. Mhm. That time yung client namin, di ba pandemic, yung ibang business. Because that time, kami yung nag-iisang supplier ng mga face masks sa mga companies na Okay. sinusupplyan namin. Kaya nakaka-survive kami. Mm. Kasi walang, di ba, nung time yung uso hoarding ng face mask. Oo. Just happen na may kakilala ako na may-ari ng ganito. Di ko pwede sabihin yung hospital Mhm. Baka sa hulihin sila o sila yung may-ari ng ganitong hospital. So may production din sila ng face mask. Mhm. Kaya may supply ka. So naging friend ko siya. So yun, doon. So I must say, meron ako one area of my life na ganito. Pero hindi ako pinabayaan ni Lord doon sa iba. Business. Tapos unti-unti, minaximize ni Lord ako sa ministry. Nag-start ako mag-preach na hindi ko naman ginagawa sa Malate. Oo. So parang, Lord, deserve ko ba to? So parang gulat din ako, daming na ministeran. So yun, do volunteer. Tapos yun. Ngayon, ang daming ginawa ni Lord sa life natin. Oo. So, unang na-restore yung iyong finances siguro, career or business, di ba? Naka-bounce back ka. Sunod, nakabalik sa ministry, di ba? Nakabalik sa church community. That time, okay ka na. Kumbaga, kontento na, wala na ako hahanapin, Lord. Happy na ako ulit. Oo, parang okay na ako Ang prayer ko na Diyos, sabi ko gusto ko maintindihan yung nangyari sa akin. Nag-iba yung prayer ko nung nag-counseling. Ang naging prayer ko, gusto kong makita yung purpose, ba't ako nandito. Okay. So yun yung time na if open ng Victory Center nun, yung door na mag full time ka, mag-go talaga ako nun. Kasi yun na lang yung parang hindi na ako mag-asawa, okay na, ito, sige, wag na Lord, sige, sa'yo yung life ko, kasi binigyan mo ako ng heartbeat yung iba gustong mabuhay, hindi mabuhay. So yun, yung time na yun. So yun na yung nakikita mo, eto na ako, Lord, eto na yung direction. Baka ito yung will mo talaga sa akin. Okay. Yun. Pero may surpresang dumating sa'yo. Oo, kagulat. Kasi number 1, di ko na makakalaing makakapag-asawa ko ulit. Okay. Kasi yung wife ko ngayon, matanda ako ng 14 years sa kanya. 14 years. Oo, Okay. Hindi 14 naman daw years. malayo yung face. Ah, 14 Di years. ba? Andun na rin. So, Ganun. na-meet mo siya Sa dito na church. Magkakasama kami din. sa church, Okay. singles ministry. Oo. Ako kasi yung pinag-lead ng pastor natin noong time na yon. Nakasama ko siya sa core team. Pero you were not searching for it. Searching for Hindi anybody. talaga. Never. Serve lang talaga ako noong time na yon. Okay. Serve lang. Paano siya pinakita ni Lord sa'yo? Nakakausap, ganon. Tapos unti-unti, ganon. Tapos nagulat lang ako in some ways, parang nagja-jive kami. Di ba minsan ganon makikita mo agad O, parang complementary yung paano siya mag-isip, tapos tumatagal kami ng conversation. Maabot kami ng 3 hours sa chat. Nagulat ako na parang haba na napag-usapan namin. Tapos syempre nalaman niya rin yung nangyari sa akin before. So hindi ko maiisip na something more. Hindi. Will lead to Syempre something isipin more. niya na, syempre yung iba pag nasa ganung situation, ay meron na to before Parang tira-tira na lang, di ba? Tira-tira na lang ako pag ako ang nag-go dyan. So, sama na rin natin yung opinion ng mga nakapaligid. Di ba? No? 39 ako noon. Ano siya noon? 25. Diba? Ang kapal naman ng mukha nitong 39 years old na to. Hindi pa ibigay doon sa mga ka-age niya. Oh, kailan mo
na-confirm or pinag-pray mo ba siya, may word si God May sa'yo word na? si God sa akin. Okay. Though, hindi naman natin pwede sabihin sa babae na may word ng Lord. Siyempre, you have to wait. Ang sabi ko kay Lord, sige Lord, if this is from you, ikaw yung mag-open ng door na magkakaroon kami ng closeness or magiging friends kami Mhm. na hindi pilit Mhm. o Na organic hindi siya. ko sasadyain. Oo, na hindi Oo. yung extra mile ako, pupunta pa ako sa kanila para maging Mhm. friends. Okay. So yun, doon kami nag-start nagsiserve. Tapos Mhm. syempre pag church, fellowship, tapos may mga conversations. So yun doon nag-start. So kay Actually, Lord ka palang ganon. nagsabi, hindi ka pa nagsabi sa kanya na may special akong pagtingin or the Hindi, may usual. trauma ako di ba? Ang daming nangyari. Parang dadoubt ko pa nga kung sa akin ba to? Baka ako lang to, baka hindi kay Lord to mga ganon. Dadoubt mo pa yun. Tsaka nung time na yun, mababa ang knowing the situation that I have before. Mababa yung kapag reality speaking, may faith tayo pero may wisdom, di ba? Para reality speaking, number one, bata pa siya, di ba? Nagsisimula pa lang. Tapos teacher siya. So, pangalawa, syempre maganda siya. Tapos ako, ilang taon na, papunta na doon. Ganun lang yung mga tumatakbo sa isip mo. Alam mo naman na reality ng buhay. Minsan may faith ka pero ang dami mong what ifs, mga what buts. ifs. Oo. So, hindi ko talaga maisip. Pero that time, sabi ko, sige Lord, nagiging close kasi kami habang tumatagal. So, sabi ko, sige Lord, magsasabi ako. Sabi ko, pero yung result, bahala ka. Nag-no siya nung una. Okay. So, kinausap mo siya. Paano mo inopen up Sabi sa ako kanya? sa kanya. Sinabi ko sa kanya na na as it goes, sabi ko, I prayed for this. Sabi ko na, if you will allow me to know you more or know you better. So, I want you to know about my intentions of, baka makulitan ka kasi bigla sabi mo, chat ako ng chat. Oo. So, it is my way of knowing you more, sabi ko. Para clear sa kanya. Oo, para kung kasi ano magugulat to. siya. Ang kulit naman ito, magka-churchmate lang kami, maya chat ng chat, di ba? Pero ang sabi niya, no. No, kasi tingin niya, too early. Okay. Oo, kasi too early. Oo, too early. Tsaka siyempre, mag-iisip yan. O, di ba, mga generation ngayon, mag-iisip yan. Teka lang. Kamamatay lang, di ba? Parang mga ganun. Kailan Baka lang yun marami din sa kanyang what ifs. Oo, baka rebound ako ha, mga ganun. So, yung mga reality. So, ako naman naintindihan ko. O, nung time na yun, sabi ko, sige Lord, basta ako, sinabi ko sa kanya. Pero nung time na yun, nagkikita pa rin kami sa church. So, for a season, ganun nag-cut lang. siya ng connection. Nag-cut siya ng connection. Siguro iniisip niya, kailangan ko i-protect si Charlton, baka na-develop lang. Okay. O baka vulnerable lang siya, kailangan ko siyang bigyan ng space. So, yun. Pero after mga 7 months, nag-connect ulit kami. Church pa rin, gano'n. So, pero Naturally siya na lang. pero Kusa she na allowed lang. na makipag-usap. Okay. Nag-allow lang siya makipag-usap. Siguro naisip niya na masyado namang matagal na siguro yun. Okay na siguro. Or baka kinausap na rin siya ni Lord. I think so. Di ba? I think so. Kasi nung time na yun, may nagbabalak manligaw sa kanya eh. Na sabi ko nga, Lord, alis na ako sa church pag naging sila. May ganun pa ako eh. Joke. Pero kami lang ni Lord yun. Oo. This was Ganun. year 2020. 2023. 2023. Kasi that's 3 years after. Basta yung 1 to 2 years na yun, 2020 hanggang 22, healing yon, healing recovering journey yon. So, gano'n. 23, that's 2023. Tapos bumalik ako sa kanya. That time. Noong 2024. 2023, 2024. That's the time that she said yes. 2023, 2024. Pero binanggit mo yung word na healing, para doon sa mga nakikinig sa atin tsaka nanonood na siguro nasa proseso ng healing or nasa grief pa sila or nasa anong stage man ng katulad ng pinagdaanan mo. Ang healing, ibig sabihin ba niyan forgetting or magkaiba yun? Magkaiba kasi ang forgetting. Kasi paano ko ba i-explain yung part na yun? Yung memories kasi nandun na yun. Kahit anong gawin mo, mananatili siya. Pero if that affects your way of life every day, hindi ka nag-heal. Or stops you from living. Siguro healing is moving forward, not moving on. Magkaiba kasi siya. Kasi kapag may healing, may certain scar na naiwan na siya sa'yo eh. May sugat. So you have to live with it. You move forward with it. Dala mo na siya eh. Oo, dala mo Hindi na na siya. siya mawawala. Oo, dala. Actually, when we started sa courtship, dinil din ni Lord sa both of us yun. Bago siya nag-fully sa engagement, talagang
dinil din sa kanya ni Lord yun, I believe. Winort out Personally din. din sa kanya, Oo, no? kasi ang hirap. Diba, halimbawa, if someone saw us to a certain place, Mhm. diba, certain place, ay, diba ikaw si, Mhm. diba, parang, tapos Di ba may asawa dati yan tsaka, ganun? di mo maalis na, parang, kamukha, ay, mas maganda ka. Alam mo Ay, naman ng mas tao, maano no? siya. Di ba, syempre mga tao, wala ka naman sinasabi. Oo. At saka when I entered that situation, sa mga nag-move forward, di ba, you never compare your past. Mhm. Oh, we never talked about it. I Mhm. never, alimbawa, may pag-awayan kaming Kumbaga, konti. magkaibang Oh, season that's talaga different yun. pace of your life eh. Mhm. Pero I must say, when I entered this situation for the second time, that's what makes me a better person. Mhm. Kasi yung mga learnings ko sa first marriage Mhm. ko, it grows me today eh. At So, siguro yung strength, no? Bit-bit mo na yung oo. strength. Tsaka ibang level of faith. When I say ibang level of faith, alam ko lang na every fingerprints, every area of my life, Mhm. nandun ang fingerprints ni Lord. Okay. Nung naging kayo nitong nakilala mo na bago, after ilang months, kinasal? Nung nag-guess siya sa Get to Know, nag-guess pa siya sa Get to Know Mhm. after 3 months, nag-guess na siya. Mhm. Naging relationship kami. So, nung naging relationship kami after 3 months, nag-propose na ako. Then, after that, nag-prepare na kami ng wedding. Mhm. So, ang preparation namin, mga 8 months, I think. Ay, Mhm. hindi. 6 months. 6 months. Mhm. O kasi June kami na-engage eh. So, Okay. kinasal kami is January Mhm. of 2024 eh. So, parang magaganon. Okay. After wedding, nagkaroon ba agad kayo ng good news or may face din ng waiting? Nag-depress ulit ako nun. Hmm. Kasi, di ba, syempre age eh. Alam mo naman age ko, 40s na ako, sige. Dapat pagkakasal, baby Meron na. agad? Oo, baby. Mhm. At doon ko nilabas yung painting. Doon ko naalala yung painting. At doon ko naalala yung, teka. So for a time talaga, hindi mo na siya nakalimutan? Ay, hindi mo na siya naalala? Oo, hindi. Never. Doon ko siya naalala na, teka lang, bibigay pa ba ni Lord to? Kinalimutan ko na nga lahat ng prayer ko in the past eh. Everything sa life ko today is a new prayer, new season, lahat. Correct. So, yun lang yung isang aspect of prayer na bumabalik-balik siya sa akin kahit di ko siya pinag-isip. Mhm. So, parang alam ko lang na Ecclesiastes 3:11 na everything is beautiful in God's time. Yes. Yun ang life verse ko ng bata pa ako eh. Mhm. So, alam ko lang na every aspect of a person's life, dumaan ka man sa ganito, hindi. May maganda talagang gagawin si Lord. May maganda talagang gagawin. Di ba, iba nga mga single nga eh. Whenever I, share sa mga singles, di ba? Minsan, yung break up, kala nila gano'n lang. Pero 2 years, 3 years out, papasalamat ka, naghiwalay kayo. Di ba? Kasi, may mga realizations. oo, makikita mo, may ginawa talaga si Lord sa buhay mo. Ini-spare ka to some, di ba? Mga gano'n. So, yun yung time na naalala ko siya. Pero kaya ako nasabi, nag-depress ako ulit. Di kami makabuo. Umabot na 1 taon. Okay. Bago kayo makabuo. Oo. So, doon naman pumasok yung mga problem ko na. Tapos, bumabalik sa akin yung trauma na magkakasakit siya. Kasi nagkasakit yung una. On the first year. Yeah. Diba? Oo. Pagkakasal, kinakabahan agad ako. Naku, baka magkakasakit. Umubulang siya ng konti. Naku, wag naman sana, Lord. Diba? Parang ganun. Tapos, hindi makabuo. Naku, sabi ko. Parang ganun yata kapalaran ko. Parang ganun. Pero minsan, siguro, nakatingin si Lord sa heaven, tumatawa siya. Diba? Kasi may word na ako kay Lord na I will restore all the years that was lost. Tapos nag-aalala ka pa Very rin. audible, very strong. Actually, sinabi ni Lord na when I said that, the moment na kinasal ka, I'm doing it. Diba? Sa Isaiah 43:19, I'm doing a new thing. Can't you perceive it? Yes. Can't you see? Diba? Sabi ni Lord. So, lahat yung bumabalik. Yun. So, nung time na umabot pa ng 1 year yung paghihintay. So, kaya ako nag-depress kasi kala ko nga, wala na. So, bumili pa kami ng aso, si Yuna. Yung golden retriever ko. Kasi, akala mo, hindi na kayo magkakababy. Sabi ko, dito ko muna ipofocus yung attention ko. Okay. So, there's one instance, 2 months yun eh. There's one instance. Pero ito, kaya ko to na-share. Very, sa akin to, very significant. Nung pag-uwi ko galing Manila, work, nakita ko pinapaliguan niya yung aso. Di ba mga golden retriever, mga water dog yan eh. So, nakita ko nakaganon yung aso dun sa batya. Sa batya. Tuwan-tuwa siya, tapos ginaganon niya. Tapos nakita ko, bumili siya sa Shopee ng damit na aso.
parang naiyak ako for her. Kasi I think that's mga 6 months already. Sabi ko, Lord, siguro naman hindi ganun yung picture na magiging life namin the next coming years. Kasi naisip ko, mag-aalaga na lang kami na aso. Kasi nga di kami makabuo eh. Di. So, naawa ako for her. And parang yung that prayer is, bumalik ulit yung word ni Lord na, I will do what I said. So, yun. So, tuloy-tuloy, nagpa-check up pa kami pareho. Gastos din magpa-fertility doctor. Okay. Lahat ng mga test, lahat ng gustong Kung bakit pagawa. di kami nakakabuo. Ito nga, she have her own story. Kasi, kaya ko sabi depression, mataas ang prolactin niya. I don't know if you, pero may familiar kasi. Kapag ang prolactin daw ng babae mataas, yung chances of being pregnant is mababa. Ang dami mo nang nalalaman tungkol sa medicine. Oo, kasi di ba pag ang babae kasi pagkapanganak, mataas ang prolactin, nagpo-produce ng gatas eh. Okay. So, pero pag nagpo-produce ng gatas, hirap mabuntis. Correct. Diba? Yung Hirap mga mabuntis. nagbe-breastfeed. Yes. Correct. Kaya sabi kapag nagbe-breastfeed, hindi ka mabubuntis. yes. So, noong time na yun, tinatanong pa siya ng doktor, may lumalabas ba na, wala. So, from OB, in-endorse siya sa, tawag dito, sa, Neuro? nakalimutan ko. Hindi, yun ang last. Okay. Hindi ko alam ano yung isa eh. Nakalimutan ko yung term. Pero yun, ang dami ding test na ginawa sa kanya. Baka para maaral yung mga hormones niya. Yeah, yung hormones. Okay. Tapos, nag-MRI siya. Mm. The last time that I'm with the MRI, that's the time na na-confirm ko na may tama na sa brain si Van before. So parang, Yun ang flashback nanginginig na naman. talaga ako. Nanginginig talaga ako na, Lord, eto na naman ba tayo? Parang ganun. So nakikipag-wrestling na naman ako kay Lord. And I admire her faith. Tumuloy siya. Sabi niya, sige, kung ano yung kailangan labanan, let's go for it. To si Irene, she's a woman of faith. Pero nung mag-MRI siya, nagkataon may work ako sa Manila. Hindi ka kasama. Nanay niya sumama. Buti na lang, Lord. Kasi hihimatayin ako, Lord, kung nandun ako. So yun, those praise God. And in the end, syempre, ang result, ayan na naman. The next day, akong kukuha. OJT yung Radtech na magbibigay ng result. So dahil sabi kong OJT, binibigay niya result, dapat nakatupi. Binibigay niya, kitang-kita ko na agad yung reading. Okay. And nakalagay, normal. Ay, Thank Diyos you, ko, Lord. Lord. Napakabait mo, Lord, sa Okay, akin. So, okay. gano'n. Nung umuwi ako, di ko pa sinasabi sa kanya. So lahat ng worries mo nawala. Wala. Basta hindi ko alam ano endo ba yun o basta from OB. Endocrinologist. Yeah, ganon. ano bang endocrinologist? Baka sa mga hormones. Yun. So, nung lumabas yung walang nakita, eto Okay. na. Kala ko tapos na yung problema. Sabi nung endo, wala po akong nakita. Sabi, either ibabalik ko kayo sa OB nyo or baka yung problem sa brain. Kasi ang brain daw ang nagpo-produce ng hormones, Okay. which is scientifically true. In-endorse na siya sa neuro. Tapos may test na naman na gagawin sa utak. Ako naman, nanginginig na ako kasi Lord, eto na naman ba tayo? So siya, nag-decide siya. Siguro pray siya kay Lord. Ay sige, wag na lang kung mabuntis. O hindi, okay lang. Wag na lang, ayoko. Okay. Wala akong problema sa utak, alam ko yun sa So di na kami nagpa-doctor after that. Okay. So umabot ng year, in-enjoy namin yung dog namin. January of 2025, nasa Singapore kami. Doon kami nag-celebrate na anniversary. So pagbalik namin ng February, nasa Go Conference kami, nasa Discipleship Conference kami ng TAPT. Nahilo siya. Siguro mga March. Nahilo siya, gulat ako first time. Alam ko tumatahimik lang siya pag big crowd. So umuwi agad kami. So ngayon, inisip namin malabo yung chances na maging pregnant siya. Kasi alam ko may problema siya and alam niya rin. So nag-iba kami na OB. Kasi yung OB na kinakausap namin, pino-forward nga kami sa neuro. So nag-iba kami na OB. Sabi ng OB pinuntahan namin pangalawa. Doon siya sa clinic, laboratory nung ninang namin sa kasal. Sabi ng OB na yon, nag-try ka na ba mag-PT, ma'am? Tinaray nyo. Hindi na siya nag-PT for a long time. Sumasakit nga lang yung puso namin pag nakita yung result eh. Hindi pa. Pero si Irene pala, hindi niya sinasabi. Delay na siya ng 3 weeks. Pero Okay. hindi niya pa ini-embrace. Kasi nagde-delay siya madalas eh. Okay.
So, hindi niya naisip na, ay, baka buntis ako. Hindi. Mhm. Pero that time, sinabihan siya na early in the morning, mag-test ka. Work from home ako that time. So, nung time na yun ng morning, nag-test siya, ang linaw. 2 agad. Oo, tinawag niya ako. Alam ko sa loob-loob ko, alam ko na yan, wala. Mhm. Sabi niya, tignan mo, kinilabutan ako. Umiyak. Ako yung umiyak, hindi siya. Na parang ako yung buntis. Parang ganun. Umiyak ako. That time. Umiyak ako. Ang daming nangyari. Tapos nung umiyak ako nun, siyempre sunod-sunod na. Na-confirm namin buntis. Mga April, sobra siya nahihilo. Okay. Tinakbo ko siya sa ER. Kasi pag gano'n mataas na yung adrenaline ko eh. Pag emergency, hindi pwedeng, kailangan dalhin. Doctor siya, general practitioner. Sabi niya, pregnant ba si ma'am? Sabi ko, opo. Kaya lang pag ganyang nahihilo, sabi niya, pwedeng nalaglag yung bata. Okay. Sabi niya, kasi dehydrated na raw. So, kailangan daw i-ultrasound. So, So, in-schedule kinabahan agad. ka? Oo, kasi, syempre, tagal namin nag-antay eh. At the time na yun, walang libreng ultrasound to the hospital. Nag-special laboratory kami. Di ba may mga hiwalay na laboratory? Doon ko siya pinalaboratory the next day. So, nung time na yun, siya lang ang pumasok, hindi ako. Okay. So, nung pumasok siya, in ultrasound, doon nakita na twins. Pero nasa labas pa ako. Okay. Pinatawag ako nung OB. Kinikilabutan ako. O, pinatawag ako nung OB. Sabi niya, tawagin mo si husband. Husband pa ang tawag. Sabi niya, sir, this is the last time na tatawagin kitang husband. Kasi from now on, tawagin kitang daddy. And hindi lang daddy. Daddy of 2. Ano po, Dok? You're having twins. Ito, pinakita niya doon. Kinikilabutan ako. Tapos nag-flashback sa akin lahat. Lahat The dream, ng word, the vision, everything the painting, that happens lahat. to me. Everything, the pain, lahat bumalik. Pero nung lahat nung nag-flashback siya na mabilis, para siyang television na Umikot lang lahat. umikot lahat. Pero isa lang yung doon, naka-firm lang doon sa parang camera siya. Yung twins. So, time na yun, nung umuwi ako, hindi ako makapaniwala. And hindi pa ako masyado nag-celebrate. Kasi, hindi ko pa alam kung lalaki at babae. Okay. So, alam ko lang, twins. Pero kasi sa vision mo, sinabi ni God sa'yo, babae at lalaki. Tama ba? Yun, nung 17 ako, yun na yun mismo. Okay. And I also share it to Van, di ba? Alam niya, di ba? Kaya nga, kahit so sa mga friends painting, niya. babae at lalaki kasi yung Oo, naka-drawing. at kahit sa mga friends niya, sinasabi niya na yun yung prayer, yun yung ganito. And nung pinint niya rin yun din sinabi niya na, I want you to keep on dreaming. So, nung nag-gender reveal kami ng August, gulatan na. So, nung hinati yung cake, merong video siya sa Facebook makikita nyo. Hindi talaga, nagtatawanan yung mga friends natin sa church. Kasi si Irene, naiiyak sa tuwa. Tapos ako, parang nung hinati siya, di ba pag gender magkaiba, blue and pink ba yata o blue and red? Nung hinati siya, nagsigawan na yung tao. Andito ako sa left side, nakaharap kami. Si Irene nakita, nagiiyak na siya sa tuwa. Tapos parang ako, lalaki at babae ba? O doon sa video ng mga tao, makikita mo talaga yung itsura ko na parang, lalaki at babae ba? Parang, pero nakita hindi ko na. Hindi nagsisink in sa'yo. Hindi talaga. That moment, umiyak na ako. Pag-uwi. Sabi ko, kaya pala sinasabi lagi sa akin ni Lord, na I will be true to my words and I will restore all the years that was lost. At that time, kaya nagde-depress ako. Kasi 1-year period, halos lahat ng kinasabay namin kinasal. Nagka-baby na eh. Nauna na. Puro isa-isa sila. Ngayon, nung nalaman twins, di para nagkaroon ng pressure. Habol tayo kina Charlton, naunahan tayong bigla. Tapos sa mga kapatid ko, 2 rin yung anak. So ngayon, parang nakahabol ka. Pinahabol talaga ako ni Lord. So even in my age today at 44, parang I feel like I'm 24. Wow, amazing Kasi story. lahat bago eh. Lahat bago. Tapos syempre every quarter, syempre in my age, full laboratory ako. So nagpa-check up ako last January. Everything is normal sa akin. So nung nag-reunion kami ng mga college batchmates ko, yung iba may mga gout na. may mga gout na, may mga uric acid na, yung iba may mga medicine na sa mga So, kay Lord kasi walang timetable ng tao. Tayo lang yung nagbibigay ng timeline na, Lord, nauna na sila, na late ako, huli na yata ako. Alam mo, nung time na nagde-depress ako that 1 year,
Sabi ko, Lord, alam niyo Lord, sabi ko, masyado nang late lahat for me. Late na nga ako kinasal, Lord. Yeah. Tapos may mga fear pa ako na, Lord, parang may enjoy pa ba ako ni Irene? Baka mga ilang years lang, may yurik na ako, nakasaklay na ako. Yung mga Hindi na ako ganun. makaka-travel. Oo, ganun. So praise God nung Oo. nagpalabs ako. Okay. Tapos may story pa yan nung mga nganak siya. Mm. Nagde-depress pa ako noon. And after that, even up to this day, I must say I'm completely healed. Kasi lahat ng trauma ko yung past bumabalik eh. Mm. So nung time ng mga nganak siya, alam mo naman tumatakbo sa isip ko. Siya naman na, Lord, parang awa mo na. Imbis na nagpe-pray ako, umiiyak ako that time. Mhm. O, tapos either siya yung mawawala o yung mga baby. Alam mo, the struggle is really real. Kasi you've been there eh. You've been there in that situation. Umiiyak ako. So, nung kinatok ng nurse, date pa dumating yung nagpapaanak na doktor. Sabi yun, sir, sabi ko, ano, nanganak na? Opo, andyan na po yung dalawang baby. Eh, yung misis ko, hindi nyo binabanggit. Alam mo, nagpapanik ka na, wala naman dapat ikapanik. So, nung nakita ko yung baby, ganda ko na yung video ng phone eh. Kasi that's the first glimpse eh. Sabi ko, ramdam ko na yung ano. Alam mo, ramdam mong merong page na tinurn si Lord sa buhay mo. So, yun yung sasabi ko, Lord, sabi ko, ang sarap maging 44 sa panahon ngayon, sabi ko. Kasi yung mga kabatch ko, may mga apo na yung iba eh. Kasi mo, 20 years sa buhay mo nawala eh. So, ganoon. So, yun yung story. Na minsan may mga prayer ka na nakalimutan mo. Pero pag nagpatuloy ka lang kay Lord, kikilos talaga siya in a way na ma-amaze ka. Ma-amaze ka. Kaya minsan pag nagpo-post ako, to some, they will take it lightly. Because their journey Pero is sa'yo, easy. mabigat Pero sa akin, yung ang tagal. meaning Ang tagal. Sabi sa Isaiah chapter 40:31, ito'y familiar verse sa halos lahat ng mga, lalo na yung mga Christians, ano. But those who hope in the Lord will renew their strength. So, naging totoo yan sa buhay mo, Charlton. So, yung pag-iintay mo ng more than 2 decades para mangyari yung vision na binigay ni Lord, eto na, di ba? Na-enjoy mo na siya. Paano change ng iyong faith yung takbo ng buhay mo from season to season to season? Ang faith kasi all aspects of life yan. Hindi pwedeng one area of life. So dati kasi one area lang eh. May mga taong malalakas yung faith sa business, pero may faith sa health, mahina. So ano yan area of your life? I must say na na-learn ko magkaroon ng level of faith sa bawat area ng buhay. Sa physical health, Sa lahat. sa lahat ng, even sa mental health eh. Dati ngayon, di ba, ang daming cases ng depression, ng anxiety. So, malaking bagay yung faith eh. Faith sa buhay natin. Kaya hindi mo pinaghiwalayan. Faith, hope, and love, magkakasama sila. Ang faith kasi is your strength to continue in this life in the present. Pero ang hope, meron ka something na nilook forward sa future. Kaya magkakasama sila. Oo. Kaya abutin man ng mga dekada o maraming taon bago matupad yung mga vision, mga dinadasal natin, mga hinihiling natin sa Panginoon, hold on to your faith. Diba? Dahil yan ang magpapatatag sa'yo at kapag natapos mo na pagdaanan mo yan, lahat ng pinapadaan ni Lord sa buhay mo at naging matagumpay ka, buo, diba? Yung pag-improve o yung pagiging kumpleto ng iyong pananampalataya. Charlton, maraming salamat. Thank you sa pag-share ng, alam namin very personal sa'yo, itong mga kwentong ito. Thank you sa pag-share mo sa amin. At sana nakapag-impart tayo ng inspirasyon, direction din doon sa mga ganun ang pinagdaanan or pinagdadaanan. Thank you. And this is the first time siguro na nakapag-share ako ng breakthroughs after all the things that happened. Grabe si Lord sa buhay ko. Thank you. And indeed, God is a God of restoration. So, nawa marami kayong natutunan, nakuhang inspirasyon sa ating episode ngayon. Kasama natin si Charlton at ito po ang Changed by Faith, hatid din sa atin ng MX3. Nakasama niyo rin po, Cheska San Diego Bobadilla. Maraming salamat po.